Magandang araw, magandang gabi mga kapatid dyan sa inyo at purihin ng Panginoon sa bagong taon pa rin. Nandito pa rin tayo sa buwan ng Enero, kaya sariwang-sariwa pa ang bagong taon. Kaya sariwain pa rin natin mga kapatid ang bagong taon, ang pagpanibago ng Diyos sa ating mga buhay. At lalo na sa Kanyang harapan at sa Kanyang salita, naway patuloy ang paggawa ng Diyos sa atin upang baguhin tayo patuloy sa Kanyang salita at sa Kanyang kapangyarihan. Tayo muna manalangin sa ating pagsimula ng ating pangangaral ng salita ng Diyos. Aming makapangyarihan Diyos, aming Diyos na tagapaglikha at Diyos na aming kinikilala na puno ng biyaya. Kami nagpapasalamat sa biyaya ng inyong salita na kami na naman ay makapakinig at makapag-aral. Dalangin namin na kayo ay mangusap sa amin at naway ang inyong espiritu ng unawa at karunungan ay manatili sa amin upang sa lahat ng bagay na aming maririnig at aming pag-aralan ngayon ay tunay ng biyaya mula sa inyo at lakas sa aming mga kaluluwa. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Narito tayo mga kapatid sa pangatlong linggo. Pangatlong linggo ng Enero. At naway ang New Year, ang bagong taon, ay sariwa sa ating mga puso. At itong ating pagpanibago sa Kanyang harapan ay naway patuloy na mithiin ang ating mga puso at damdamin. Sa unang linggo ng Enero, ating ginawa ang pag-aaral, sabihin nating pagpapaalaala sa pagpapanibago ng ating pakikinig sa Diyos. Ang ating buhay ay is revolving on hearing God, pakikinig sa Diyos. Nabuhay tayo sa pakikinig, nagpapatuloy tayo sa pakikinig, at pinapalakas tayo araw-araw sa pakikinig sa Diyos at sa Kanyang salita. Naway sa pagkakataong ito ay patuloy tayong makikinig sa Kanya. Ang ating mensahe sa araw na ito ay tungkol sa pagpapanatili at pagpapatatag ng ating pagsunod sa pananampalataya. Ulitin natin, pagpapanatili at pagpapatatag sa ating pagsunod sa pananampalataya. Ang ating pananampalataya, Kristiyano, ay isang pagsunod sa pananampalataya. Pinag-aralan na natin dati sa Roma 1:5 na ang Ibanghilyo, ang layunin ng Ibanghilyo na dala-dala ni Apostol Pablo at sa lahat ng kanyang mga kasama na mga lingkod ng Diyos ay upang ang lahat ng bansa ay sumunod sa pananampalataya. Ang Ibanghilyo ay isang utos at iyan ay ipinangaral, ipinakilala upang ang lahat ng kinikilala ng Ama na ibinigay sa Anak ay sumunod sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang Kristo sa Ibanghilyo, ang ginawa ni Kristo sa Ibanghilyo ay kailangang kilalanin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag tayo sumampalataya sa Ibanghilyo, sumampalataya tayo kay Kristo, tayo sumunod. Sapagkat ang kasalanan ay ang pagsuway, pagsira sa kautusan ng Diyos. Ngayon, kalooban niyang tayo ibalik sa Kanya, sumunod sa Kanya at
ang paraan na yan ay ang Ebanghelyo. Kaya sa taong ito, ibig natin magpalaala ulit na itong ating buhay Kristiyano ay isang pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Itong pananampalatayang ipinagkaloob niya hindi atin. Biyaya ng Diyos upang siya kilalanin at sundin. Kaya paano ba sa bagong taon ng 2025 mapapanatili at mapapatatag itong pagsunod sa pamagitan ng pananampalataya? Kaya itong pagsunod sa pananampalataya, ang ibig sabihin niyan, pagsunod ayon sa pananampalataya o pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang pananampalataya ay paraan ng Diyos, instrumento ng Diyos upang siya ay kilalanin, upang tayo may koneksyon sa Kanya, upang tayo ay makakilala sa Kanya, upang tayo sumunod sa Kanya, upang tayo ay magkaroon ng patuloy na buhay sa Kanya. Kaya tingnan natin ang 4 na mga bagay sa pagpapanatili at pagpapatatag nitong tinatawag na pagsunod sa pananampalataya. Kaya huwag natin kalilimutan ang iyong pananampalataya at ang aking pananampalataya na mula kay Kristo ay upang siya isundin. Kaya paano? Ating tingnan ang mga bagay na tayo mapapanatili at mapapatatag sa pagsunod sa ating kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Una, tingnan natin itong pagpapatibay at ang pagpapatibay ng ating pagkakaisa kay Kristo. Ang ating buhay Kristiyano ay nagsimula sa ating pagkakaisa kay Kristo. Noong ang Ebanghelyo ay ating narinig, noong ang Ebanghelyo ay ating kinilala sa pamamagitan ng pagsampalataya nito, at tayo'y nagsisisi sa ating mga kasalanan. Yan ang sinasabing conversion. Tayo'y dinala sa pagsampalataya at pagsisisi, pinatawan. Ang nangyayari ay tayo pinag-isa kay Kristo. Karoon tayo ng pagkakaisa kay Kristo. Kaya unang-una, kailangan ang pagpapatibay ng ating pagkakaisa kay Kristo. There should be this strengthening of our union with Christ. Pinag-isa tayo kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay. Naging isa tayo sa Kanya. Doon sa bautismo na tayo'y binautismuhan, ang ating bautismo o binyag, sabihin natin ay tayo pinag-isa kay Kristo sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang pagkabuhay na muli. Sa Kanyang kamatayan, ibig sabihin sa kamatayan ng ating laman, sa kamatayan ng ating makasalanang pamumuhay, at sa Kanyang pagkabuhay na muli, sa ibig sabihin sa patuloy na bagong buhay. Kaya pinag-isa tayo sa mga bagay na ito. Kailangan nating ipagtibay ito. Kailangan tumibay ang ating pagkakaisa kay Kristo sa Kanyang kamatayan. Kaya paano? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng patuloy na matibay na pagbibilang ng ating sarili na patay sa kasalanan. Yan ang utos sa Roma 6:11. Romans 6:11. Sinabi ni Pablo, ibilang na ninyo. Kung gayon, sapagkat tunay ngang pinag-isa tayo kay Kristo sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, ibilang na ninyo una na kayo'y patay na sa inyong makasalanang sarili, sa inyong laman. Ang ating pamumuhay ay simple buhay tayo ayon sa laman. Ngunit ang utos ng Diyos ay patayin ang pamumuhay ayon sa laman, itong makasalanang pamumuhay.
itong isip makalaman. Kailangan patuloy na ibilang na patay na. Ibig sabihin ang mga bagay na makasalanan sa ating buhay. Doon sa Colossus 3:5, mahaba ang binilang ni Pablo na kailangang papatayin at ating bulay-bulayin ang mga ito kung ano ang mga bagay na dapat mamamatay sa ating buhay. Ibig sabihin mga ugaling magkalaman. Kaya sa pamamagitan ng patuloy na matibay na pagbibilang sa ating mga sarili na patay na sa kasalanan. Pangalawa, sapagkat pinag-isa tayo kay Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Nangailangan tayo ng pagpapanatili sa ating binagong pagkatao ayon sa muling pagkabuhay. Ibig sabihin yung bagong pagkatao na sinabi ni Pablo sa Epeso 4:24 na ating isinuot. Ating hinubad ang dating pagkatao. Ngayon ay isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Yan ay dahilan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa muling pagkabuhay ni Kristo na tayo pinag-isa, kailangang nagpapatuloy ang ating bagong pagkatao. Nangangahulugan ito sa bago at matuwid na pag-iisip at gawa. Ang ating pag-iisip at gawa ay kailangang nababantayan. Ang ating maunlad at mabunga na pagkakilala kay Kristo. Kailangan maunlad at mabunga tayo sa ating pagkilala kay Kristo. Sa matibay na pagtanggi sa sarili at pagpipigil. So, patuloy tayo sa pagtanggi sa ating mga sarili at sa mga pagpipigil sa kailangang pipigilin. Sa makadiyos at banal na pamumuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, sinabi ng Tito Kapitulo 2:11, ay nagtuturo sa atin sa banal na pamumuhay na iwanan ang makamundo at makalaman at mamuhay na makadiyos at ayon sa katuwiran ng Diyos. Yun ang unang bagay na tayo'y mapapanatili at mapapatatag sa pagsunod sa pananampalataya, na tayo'y mapagtibay sa ating pagkakaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na muli. Pangalawa, paano tayo mapapatatag at mapapanatili sa ating pagsunod sa pananampalataya? Ito, sa patuloy at matibay na pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Submission to the Lordship of Christ. Sa patuloy at matibay na pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Si Kristo ay naghayag, kanyang inihayag na siya ay Panginoon. At kinilala ito ng kanyang mga alagad. Sabi niya sa Juan 13, versikulo 13, John 13:13. At sinabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon. At tama nga kayo sapagkat ako nga. Kinilala niya at ipinahayag niya, siya nga ang Panginoon. At kinilala ng mga alagad niya na Panginoon nila siya. Kaya siya nga ay ating Panginoon. Ang Biblia nagsasabi na matapos ginawa ni Jesus ang pag-aalay ng kanyang sarili, ayon sa Filipos 2:9, na binigyan siya ng pangalan na higit dakila sa lahat ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay magsiluhod. At lahat ng dila, ang lahat ng bibig ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon. Ganon. A declaration of the Scriptures that Jesus Christ is Lord. Kaya ang ating pagpapatuloy at pananatili, pagpapatatag sa pananampalataya ay nag-ugat nitong patuloy at matibay na pagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon. Kaya anong dalawang bagay, sabihin natin tatlong bagay na matatag, tatlong bagay na nagpapatunay na tayo'y nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Una,
Ayon sa Colosas 2:6 at 7 at sa Lucas 6:46. Tingnan natin. Sa Colosas 2:6 at 7, sinabi ni Pablo, yamang tinanggap na ninyo, kinilala ninyo si Kristo bilang Panginoon, ay dapat patuloy kayong lumakad na kasama niya. Pag lalakad tayong kasama kay Kristo sapagkat siya ay Panginoon, tatlong bagay ang mangyayari na kailangan magpapatuloy. Tatlong bagay. Una, tayo nag-uugat sa Kanya. Nag-uugat sa Kanya. Parang kahoy na nag-uugat pailalim ng pailalim. Nag-uugat tayo kay Kristo sa Kanyang mga aral, sa Kanyang salita, sa Kanyang mga halimbawa, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pamumuhay na ipinahayag sa kasulatan. Patuloy tayo pangalawa na itatayo sa Kanya. Matapos tayo mag-ugat sa Kanyang buhay, sa Kanyang salita, at tayo na may maitatayo pataas. Itatayo tayo sa pananampalataya, sa mga bagay ng ating ugali, sa mga bagay ukol sa sama sa ating mga kapatid, sa mga bagay, sa mga gawain ng Diyos. Naitatayo tayo sa mga ito at nagbubunga tayo. Pangatlo, patuloy tayong matatag sa Kanya. Sa English pa, rooted in Him, built up in Him, and established in Him. Tayo'y pinapatatag sa Kanya. Established na. Ibig sabihin na matapos tayo nag-ugat at naitatayo, na-establisher na, we are built up in Him. Na papatatag sa Kanya. At sabi pa ni Apostol Pablo, napupuno ng pagpapasalamat ang ating buhay sa mga bagay na siya'y patuloy na nagbibigay ng Kanyang mga biyaya. Tayo nagpapasalamat. Lalabas sa ating damdamin, puso at bibig ang itong pagkikilala, itong gratefulness. Salamat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ngunit ayon sa Lucas 6:46, sinabi natin kanina, ang pagkapanginoon ni Kristo ay hindi maaring salita lamang at tatawagin siyang Panginoon, Panginoon, Panginoon. Sabi ni Jesus sa Lucas 6:46, bakit ang ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ako sinusunod? Dapat ang pagsabi Panginoon, Panginoon, kailangan tayo sumusunod sa Kanya. Yan ang unang bagay ng pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Pangalawa, kung si Kristo ay Panginoon, hindi lamang tayo'y lalakad sa Kanya na nagbubunga ng tatlong bagay, ng pag-uugat, pagkatayo at pagkatatag. Pangalawa, nagpapatuloy tayo sa pananatili ng Kanyang salita. Sa patuloy na pananatili sa salita ni Kristo. Ito, napakahalaga nito. Kapag si Kristo ay Panginoon, nananatili tayo sa Kanyang salita. Ayon sa Juan 15:7, kung mananatili kayo sa akin at sa aking mga salita. Tinawag tayo mananatili kay Kristo. At kapag mananatili tayo sa kay Kristo na Panginoon, sa salita niya. Sa salita niya na doon tayo binuhay. Sa salita niya na siya ay ating lakas. Sa salita niya na siya ay patuloy na magpapatatag sa atin. Kaya sa patuloy na pakikinig at pagsagawa ng Kanyang salita. Ibig sabihin, kung nanatili tayo sa Kanyang salita, nangangahulugan ito yung nanatili tayo sa pakikinig. Kaya generic itong pakikinig. Ang pakikinig, ibig sabihin ay lahat ng bagay na nauukol sa Kanyang salita ay pakikinig. Tayo'y nagbabasa, tayo'y nagbubulay-bulay, tayo'y nag-aaral, nakikinig tayo na may pananampalataya, ibig sabihin, hearing with faith. Kasi pag walang pananampalataya, walang pakikinig.
Kaya ang pananampalataya na nakikinig o pakikinig na may pananampalataya ay tunay na pakikinig sa Kanya. Sinabi ng Hebreos 4:2, ang Ebanghelyo rin ay dumating sa kanila at narinig nila, ngunit walang kabuluhan ito sa kanila sapagkat hindi nila ito sinasamahan ng pananampalataya. Kaya kailangan ang ating pakikinig ay may pananampalataya at pagsagawa. Ibig sabihin, pananampalataya na nakikinig ay gumagawa. Ayon sa Santiago 1:22, dapat hindi lang tayo taga-pakinig ng salita na dinadaya ang ating mga sarili. Gawin natin ang mga ito. Isagawa natin ang kanyang salita. Kaya sa patuloy na pakikinig at pagsagawa ng kanyang salita. At nangangahulugan din ito na sa patuloy na pagbabahagi at pagpapahayag ng kanyang mga salita. Kung nananatili tayo sa salita ni Kristo, nananatili tayo sa pakikinig, pagsagawa nito, at sa pagbabahagi at pagpapahayag. Hindi maaaring sa pagsasagawa natin ay hindi isasali ang pagbabahagi. Sapagkat kailangan ang ating bibig ay nagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat kung saan man tayo dalhin, di natin maaaring pigilin. Sabi ni Apostol Pedro, di ninyo maaaring pigilin kami sa pagsasalita ng aming nakita at narinig. Nagpapahayag tayo sa salita. Yun, ang patuloy at matibay na pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Tayo ay nagpapasakop sa pamamagitan ng patuloy na pananatili sa salita niya, sa pakikinig, sa pagbabahagi at pagpapahayag. Ito pa, kung si Kristo ay ating Panginoon, tayo'y nagpapatuloy sa kanyang pag-ibig. Di maaaring ang salita niya ay nagpapatuloy tayo at hindi naman tayo nagpapatuloy sa kanyang pag-ibig. Ayon sa Juan 15, ang pagpapanatili kay Kristo ay naaayon sa kanyang salita at sa kanyang pag-ibig. Kung paano inibig ng Ama ang anak, sabi niya. Kung paano daw umibig ang Ama sa anak at ang anak sa Ama, ganun din ang pag-ibig na Kristo sa atin. At ganun din ang ating pag-ibig sa Kanya. Kanya, ang ating pananatili kay Kristo ay sa Kanyang pag-ibig. Ibinuhos niya ang pag-ibig niya sa atin. Tayo rin umiibig sa Kanya. Pag nananatili tayo kay Kristo, umiibig tayo sa Kanya. Kaya kailangan nating tingnan, suriin kung tayo pa ba'y umiibig sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Umiibig tayo kay Kristo. Umiibig tayo sa Kanyang salita. Sa araw-araw, kasi Kristo'y Panginoon, tayo nananatili sa Kanyang salita at sa Kanyang pag-ibig. Ngunit una, tayo nakikilakad kasama niya. Tayo nananatili sa Kanyang salita at nananatili sa Kanyang pag-ibig. Pangatlo, paano natin mapapanatili at mapapatatag ang ating pagsunod sa pananampalataya? Pangatlo, sa patuloy na pamumuhay at pakikinig sa banal na Espiritu. Ang Panginoon ay ang Diyos ay ating Panginoon at ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang ating pamumuhay ay tinawag tayo upang mamuhay ayon sa kapangyarihan at sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. Ayon sa Galatia 5:16, ito'y pakiusap ni Pablo. Ito'y matatag na paghihikayat ni Pablo. So I tell you this, at aking sasabihin ito, sabi niya. At aking hihikayatin kayo, sabi niya, Galatia 5:16. Mamuhay kayo
ayon sa Espiritu. Sapagkat ang ating buhay, simula tayong bata, ayon sa laman. Ayon sa laman. Laman ito, laman ng ating pagkatao, di ba? Laman. May kamay tayo, may katawan tayo na laman. Ngunit sa ating pananampalataya, tinawag tayo sa pamumuhay espiritual. No? Kapag tayo Kristiyano, kahit narito tayo sa laman, tinawag tayo sa pamumuhay na espiritual, na aayon sa Espiritu. Kaya sinabi ni Pablo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, ayon sa kapangyarihan at gabay ng Espiritu. Walang ibang bagay tungkol sa Espiritu na mamumuhay tayo sa Kanyang kapangyarihan at gabay. Sapagkat siya'y narito sa atin na ating kasama. Tayo tinatawag na templo, nananahan ng Espiritu sa atin. Siya nga ay tinatawag na seal, ang tatak. Ang tatak na Espiritu ay hindi nagtatak. Siya ay nananahan sa atin. Kapag nananahan siya sa atin at kasama natin, walang ibig sabihin niya, tayo'y mamuhay ayon sa Kanyang gabay at kapangyarihan. At yun nga, hindi ayon sa laman. Kasi pag nanumuhay tayo ayon sa laman, 50% ayon sa Espiritu, 50% nag-aaway, hindi tayo makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Juan 16:13, ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay nagtuturo siya sa lahat ng bagay. Kaya sabi ni Jesus sa mga alagad niya, kapag darating na ang Espiritu, ang Comforter, sinabi niya. When the Comforter will come, ang banal na Espiritu na darating sa inyo, ay ituturo niya, magtuturo siya sa inyo sa lahat ng katotohanan, sa lahat ng bagay. Ang dami palang bagay na dapat nating matutunan mula sa Espiritu. Kailangan lamang pasakop tayo sa Kanya, kapangyarihan at gabay. Sa mga pag-aaral natin sa Biblia, sa pananatili natin sa salita ni Kristo, naroon ang Espiritu na magtuturo sa atin. Hindi naghihiwalay si Kristo sa Kanyang salita at sa Espiritu, nagkakaisa sila. Ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa doon sa salita ng Diyos. Kaya kapag nanatili tayo sa salita ni Kristo, mananatili rin tayo sa Espiritu ni Kristo na siyang magtuturo na sa atin sa salita, sa lahat ng mga bagay ng katotohanan mula sa Kanyang salita. Ay sinabi na ni Pablo sa Galatia 5:25, kapag namumuhay tayo ayon sa Espiritu, lalakad din tayo sa Espiritu. Okay, pang-apat, katapusan. Ang ating patuloy na pananatili at pagiging matatag sa pagsunod sa pananampalataya ay naaayon sa patuloy na banal na pagkatakot sa Panginoon. Ito, the fear of the Lord. Pang-apat na magpapanatili sa atin at magpapatatag sa ating buhay, pananampalataya. Yung pagsunod sa pananampalataya ay ang patuloy na pagkatakot, banal na pagkatakot sa Panginoon. A continuous and a strong fear of the Lord. Pagkatakot sa Diyos na banal. Ito ang sinasabi ng Biblia na the beginning of wisdom. Ayon sa awit 111:10 at Proverbs 9:10, awit 111:10 at Kawikaan 9:10, ang takot, ang banal na takot ng Panginoon ay siyang simula ng karunungan. Paano ba ang relasyon ng banal na pagkatakot sa karunungan? Paano nagsimula ang pagkatakot sa Diyos at magkaroon tayo ng karunungan? Ang pagkatakot sa Diyos ayon sa
Kawikaan 2 ay nagsisimula sa malalim na paghuhukay doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, malalim na pag-aaral, pagpapasakop sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, nagsimula ito sa Ebanghelyo. Nung kinilala natin si Kristo sa Ebanghelyo at tayo ay sumampalataya at tayo ay inialay ang ating sarili upang kilalanin ang kanyang salita, magbabasa ng kanyang salita, magbubulay-bulay ng kanyang salita, isagawa ang kanyang salita. Doon tayo bigyan ng takot. Kaya pag wala tayong panahon sa salita at mababaw tayo sa salita, wala. Hindi tayo bigyan ng takot. Kaya nangangailangan ng araw-araw na pagsaliksik ng salita ng Diyos. Yun ang sinabi ni Solomon, ni Haring Solomon sa Kawikaan 2:5. Kapag hanapin at saliksikin ninyo ito na parang natatagong kayamanan, malalaman ninyo ang takot. Banal na takot sa Diyos. Ibig sabihin, doon nagmumula ang takot sa Diyos sa pagsasabing at pagkikilala ng salita niya na natatagong kayamanan. Kaya sinaliksik ng malalim. Bigyan tayo ng takot. At sa takot ng Diyos, nagsimula ang karunungan. Doon ang ating karunungan. Doon nagsisimula. Karunungan at takot, nagsasama yan. Kaya sa ating patuloy na pagsunod sa pananampalataya, nangailangan tayo ng takot ng Diyos. At nangailangan tayo ng karunungan ng Diyos. Ito'y gawain rin ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay hindi gagawa, hindi gagalaw na walang karunungan. At ang karunungan ay sumasama sa pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang karunungan nga natutuo ay nagmula sa pagkatakot sa Diyos. Kapag kinilala natin si Kristo sa Ebanghelyo at sumampalataya tayo sa Kanya at nagsisisi tayo, may takot tayo sa Diyos. At pag may takot tayo sa Diyos, tayo naman ay lumalayo sa kasalanan. At kapag tayo lumalayo sa kasalanan, tayo ay nananatili sa ating pagsunod sa pananampalataya. Ito mga kapatid, ang 4 na mga bagay sa 2025 hanggang sa dulo ng buhay natin kung paano tayo pagtibayin at patatagin, panatilihin sa ating pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang una, tayo'y dapat magpapatibay sa ating pagkakaisa kay Kristo. Pangalawa, sa patuloy na matibay na pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon sa Kanyang pakikisama sa Kanya, pag-uugat sa Kanya, pagkatayo sa Kanya, pagkakatatag sa Kanya, sa Kanyang salita na nanatili at nakikinig, at sa Kanyang pag-ibig. Pangatlo, sa patuloy na pamumuhay at pakikinig sa banal na Espiritu. Katapusan, sa patuloy na banal na pagkatakot sa Diyos. Naway, pinapalakas tayo at pinatatag tayo ng mensaheng ito muli na magpapatatag sa ating 2025 hanggang wakas. Tayo manalangin. Purihin kami namin Diyos sa inyong mga salita, sa inyong kapangyarihan. Sa bagong taon na kami inyong binuksan, naway sa bagong taon, magkaroon din kami ng panibagong pamumuhay sa inyo na ang aming pagsunod sa pananampalataya ay patatagin niyo, na pagtibayin niyo, Panginoon. Na mga bagay na ito na aming pinag-aralan ay maging matibay sa aming puso, na kami nga ay pinag-isang kay Kristo sa Kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Na kami nga ay namumuhay ayon sa pagka-Panginoon ni Kristo, na kami nga ay nangangailangan mamuhay ayon sa kapangyarihan at gabay ng Espiritu at patuloy magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa inyong mga gawa sa aming buhay sa 2055. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Muli sa bagong taon naway gabayan tayo ng Panginoon.
sa mas matatag na pamumuhay. Salamat.